Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon sa ating bansa ngayong Martes, ika-5 ng Agosto taong 2025. Ang LPA na minomonitor natin sa loob ng ating PAR ay huling namataan sa layong 635 kilometro silangan ng Legazpi City. Kasalukuyang papalapit ito sa Bicol Region at sa ating pagtaya, inaasahang makararanas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang Bicol Region kasama na ang Eastern Visayas ngayong hapon at gabi. Ang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ay magpapatuloy hanggang ika-6 ng Agosto kung hindi magbabago ang direksyon nito. Kaya't hinihikayat po natin kayong maghanda para sa posibleng pag-ulan dahil sa papalapit na LPA. Lalo na po ang ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga lugar na lubog sa baha at nanganganib sa mga sakit tulad ng leptospirosis na dala ng maruming tubig. Pinaghahandaan din natin ang mga kababayan nating malapit sa mga ilog at bahaing lugar. Base sa ating pagmomonitor, kung hindi magbabago ang direksyon nito, ang LPA ay lalapit sa kalupaan bago tuluyang lumayo sa ating bansa patungong Hilagang Luzon. Samantala, may mga bagyo pa rin sa labas ng ating PAR na may international name na. Sa ngayon, wala pa namang direktang epekto ang mga ito sa ating bansa. Patuloy pa rin po ang ating pagmomonitor sa lagay ng panahon. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Luzon, asahan ng magandang panahon sa umaga. Gayunpaman, asahan ng bahagyang maulap na kalangitan dahil sa mga thunderstorm na epekto ng papalapit na LPA. Inaasahang makararanas ng maulap hanggang sa maulap na papawirin ang Bicol Region bukas ng hapon dahil sa papalapit na LPA. Kasama rin dito ang Eastern Visayas na makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Manatiling alerto, lalo na ang mga kababayan nating nasa mga baha dahil sa posibleng pagtaas ng tubig baha dahil sa LPA. Mag-ingat din ang mga nakatira malapit sa mga ilog. Visayas, asahan ng magandang panahon sa umaga. Ngunit sa hapon at gabi, asahan ng mga localized thunderstorm o kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng paghila ng LPA sa hanging habagat mula sa Timog Mindanao. Makikita ito sa ating mga satellite images. Mindanao, makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan ang Zamboanga, Soc-Sargen, Davao, at ang Autonomous Region in Muslim Mindanao na posibleng magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng Mindanao, lalo na ang Northern Mindanao at Caraga, ay makakaranas ng magandang panahon kasama na ang mga kababayan natin sa Jolo. Palawan, asahan ng magandang panahon na may isolated rain dahil sa mga thunderstorm. Tapang nakataas na gale warning sa anumang baybayin. Gayunpaman, mag-ingat ang mga mangingisda sa Hilagang Luzon dahil sa inaasahang malalaking alon dahil sa hanging habagat. Ang ibang bahagi ng karagatan ay makakaranas ng banayad hanggang katamtamang alon. Ingat po, mga kababayan. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Kasalukuyan ay nakakaapekto pa rin yung habagat sa ating bansa pero ito ay nakafocus na lang sa extreme northern Luzon, particular na sa Batanes at sa Bubuyan Islands. Hindi umaabot yung hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito ay tinatawag natin na monsoon break. Sinasabi natin na monsoon break kapag yung mga stations natin o yung mga lokasyon natin dito sa western part, mainly ng Luzon, ay hindi umaabot ng 5 mm for at least 3 consecutive na mga araw. Ibig sabihin, 3 magkakasunod na araw ay mababa ng 5 mm yung mga pag-ulan natin. At kung mapapansin natin, ay mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. So ito yung mga characteristics na associated dito sa monsoon break. Asahan natin na magpapatuloy yung ganyang panahon bukas sa Wednesday, pero by Wednesday night hanggang Thursday, dahil dito sa minomonitor natin na low pressure area, papalapit po ito sa ating bansa, makakaranas din tayo ng mga pag-ulan mainly dito sa Bicol Region, ganun din sa Eastern Visayas ng mga pag-ulan dahil dito sa low pressure area na ito. Also, dahil sa interaction niya dito sa Southwest Monsoon, paglapit niya dito sa Luzon, hindi natin inaalis yung posibilidad na maglandfall ito. Dahil sa posisyon niya kapag nandito na siya malapit sa ating bansa, dahil counterclockwise yung ikot nitong LPA, ay posible na magkaroon ng interaction at makakontribute ito sa mga pag-ulan natin dito sa Western Visayas kasama yung Palawan at ganoon din naman dito sa Zamboanga Peninsula. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad. Hopefully, wag na siyang maging bagyo. Pero kung maging bagyo man siya, ay tatawagin natin ito na Fabian.
Para sa ating 3-day weather outlook or yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw simula Wednesday hanggang Friday sa mga piling lugar sa ating bansa, mainly dito sa Metro Manila at sa Baguio, ay magiging maaliwalas pa rin yung ating kalangitan. Maliit pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa Friday. Pero dito sa Legazpi, dahil dun sa dinescribe natin kanina na low pressure area na papalapit sa ating bansa, by Thursday, asahan natin na magiging maulap na ang ating kalangitan at mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Kabisayaan, sa Metro Cebu, sa Iloilo City ay magiging maaliwalas pa rin ang ating kalangitan hanggang Friday. Pero sa Tacloban City, ito yung sa Eastern Visayas. By Thursday and Friday, asahan natin na posible tayo makaranas ng mga pag-ulan dahil sa paglapit nitong yung low pressure area na binanggit natin. Dito naman sa Mindanao, Metro Davao, Cagayan de Oro City, Zamboanga City, asahan natin na yung posibleng mga pag-ulan lang na mararanasan natin ay manggagaling sa mga localized thunderstorms. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:24 ng hapon at muling sisikat ng 5:40